What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin is yung Go Manila app kasi meron ilang nag-PM sa akin tungkol dito sa app na to, no? So bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell notification para updated ka sa mga susunod nating video. Alright, let's go! Simulan na natin! Ano nga ba ang Go Manila app? Ang Go Manila app ay one-stop application na kung saan dito nyo na gagawin ang mga transaction nyo sa inyong local government tulad ng pagbabayad ng tax, bills payment, at lahat ng traditional way of transaction na ginagawa nyo ay dito nyo na po gagawin. Wala po itong bayad at libre nang i-download sa inyong mga Android phone at iOS. Pagkatapos nyo pong ma-download ay magsa-sign up lang po kayo ng inyong account at maaari nyo na itong gamitin. Siguraduhin nyo lang po na tama at kompleto ang mga detalyeng ilalagay nyo para hindi po magkaroon ng problema nga sa mas transaction na gagawin nyo. But the main reason kung bakit ginawa ko ang vlog na ito ay tungkol sa pagtubos ng traffic violation sa Maynila. Hindi daw kasi ito reliable at hassle ang pagbabayad ng penalty sa traffic violation dito. Taliwas sa ipinangako ng application na ito. Sabi niya nahuli siya noong May 27, 2024 and then binigyan siya ng ticket at sinabihan siyang sa Go App Manila na lang magbabayad. Alright, same day nag-proceed si violator sa Go App Manila para bayaran yung kanyang traffic violation, and then suddenly ito ang lumabas yung for checking, and then chinek niya until now June 10 ang status ng kanyang payment is for checking pa rin. In other words, yung payment ni violator ay hindi pa rin nag-a-appear sa system ng Go Manila app. Ang iniisip ni violator baka habang tumatagal na naka-floating yung kanyang status ay magkaroon siya ng penalty doon sa kanyang traffic violation kapag magre-renew na siya ng lisensya. Pero syempre, para mapatunayan ko kung may problema nga ang Go Manila app ngayon, nag-message ako sa isang kakilala kong traffic enforcer sa Manila kung may problema ba talaga. And yes, confirm, there was a problem or some issues na inaayos pa as of now sa Go Manila app. So ibig sabihin po niyan, kapag nahuli ka ng traffic enforcer sa Manila at natikitan ka, balik po tayo sa traditional way of transaction or pagbabayad ng penalty. Pwede mo po yan bayaran sa City Hall or sa mga designated bayad center na nire-recommend ng mga traffic enforcer na humuli sa inyo. Once na natikitan po kayo, tanungin nyo dun sa humuli sa inyo kung saan nyo po pwedeng bayaran yung ticket nyo. Or else, makiusap na lang kayo sa mga traffic enforcer para hindi na kayo matikitan at hindi na kayo maabala. Alright, kung meron pa po kayong concern regarding on this app, Go Manila app, ay mag-iwan lang po kayo ng comment sa ibaba para masagot ko po kapag nabasa ko. Alright, hoping na nakatulong sa iyo yung video na to at inaasahan ko na magkikita pa tayo sa mga susunod kong video. Alright, hanggang dito na lamang at huwag niyo pong kalimutang i-follow yung aking mga Facebook page. So ayun, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Hanggang dito na lamang po at bye-bye!